Sa loob ng mahigit 300 taon, ang Pilipinas ay naghihirap sa ilalim ng malupit na pamamahala ng mga Espanyol. Ang bawat sulok ng kapuluan ay puno ng luha, pawis at dugo ng mga Pilipinong walang kalayaan. Ang mga mamamayan ay pinilit na magbayad ng mabibigat na buwis na tinatawag na tributo, kahit na ang kanilang mga pamilya ay nagugutom at walang makain. Hindi lamang ito, sapagkat ang mga Pilipino ay pinilit din na magtrabaho nang walang bayad sa ilalim ng sistemang tinatawag na polo y servicios, isang uri ng sapilitang paggawa para sa mga Espanyol. Ang kanilang mga lupa, kayamanan at dignidad ay inagaw ng walang habag. Ang tinig ng bawat Pilipino ay binubusal, at ang kanilang mga pangarap ay pinigilan. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagdurusa at kaapihan, isang apoy ang dahan-dahang nagningas sa puso ng bawat Pilipino, isang apoy na nagngangalit para sa tunay na kalayaan. Sa gitna ng lahat ng pagdurusa at pang-aapi, lumitaw ang isang lalaki na magiging boses ng mga api at dukha. Si Andres Bonifacio, ipinanganak noong ika-30 ng Nobyembre, 1873 sa Tondo, Maynila. Hindi siya ipinanganak sa kayamanan o kapangyarihan. Siya ay anak ng isang simpleng pamilya, lumaki sa mga makikitid na kalye ng Tondo, kung saan ang kahirapan ay karaniwang kasamahan ng bawat araw. Maagang naranasan ni Bonifacio ang hirap ng buhay nang mawala ang kanyang mga magulang sa murang edad. Upang mabuhay, nagtatrabaho siya bilang isang simpleng manggagawa, nagbebenta ng mga produkto sa kalye. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanyang kinaharap, hindi kailanman namatay sa kanyang puso ang malalim na pagmamahal sa kanyang bansa at sa kanyang mga kababayang Pilipino. Sa gitna ng lahat ng pagdurusa at pang-aapi, isang apoy ng pag-asa ang nagsimulang mag-alab sa puso ni Bonifacio. Noong ika-11 ng Hulyo, taong 1872, nagtipon si Bonifacio kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama. Kabilang sa kanila sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata at Deodato Arellano. Sa isang lihim na pagpupulong, isinilang nila ang isang samahan na magbabago sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang Katipunan. Ang samahang ito ay hindi lamang isang grupo ng mga taong nagnanais ng pagbabago. Ito ay isang lihim na organisasyon na may malinaw na layunin. Ang palayain ang Pilipinas mula sa pamamahala ng Espanya sa pamamagitan ng armadong pakikipaglaban. Bawat miyembro ay nangangako ng kanilang buhay para sa kalayaan ng kanilang bansa. Sa loob ng ilang buwan mula nang maitatag ang Katipunan, mabilis nitong kumalat ang mensahe ng kalayaan sa buong Maynila at mga kalapit na lalawigan. Sa pamamagitan ng lihim na pagpupulong sa mga bahay, bodega at malalim na kagubatan, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga miyembro. Ang bawat bagong kasapi ay isinumpa sa pamamagitan ng isang sagradong ritual kung saan sila ay nangako ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Ginamit ng Katipunan ang mga espesyal na simbolo at lihim na wika upang makilala ang isa't isa nang hindi mahahalata ng mga Espanyol. Ang mga titik na katulad ng baybayin ay naging sagisag ng kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Mula sa mga manggagawa hanggang sa mga magsasaka, lahat ay nagkaisa sa iisang pangarap, ang makamit ang tunay na kalayaan para sa kanilang minamahal na Pilipinas. Habang lumalaki ang bilang ng mga miyembro ng Katipunan, lumalaki rin ang panganib na kinaharap nila. Ang bawat bagong miyembro ay nagdadala ng bagong peligro. Dahil mas maraming tao ang nakakaalam ng lihim na samahan, mas malaki ang tsansa na mabunyag ito sa mga Espanyol. Ang mga awtoridad ng Espanya ay hindi tulog. Patuloy nilang binabantayan ang bawat kilos ng mga Pilipino.
lalo na ang mga pinaghihinalaang may kaugnayan sa anumang galaw na laban sa kanilang kapangyarihan. Nagsimulang matuklasan ng mga Espanyol ang mga bakas ng isang lihim na organisasyon. Ang ilang ulat mula sa mga impormasyon ay nagpapahiwatig ng pagtitipon ng mga Pilipino sa gabi, ng mga lihim na ritual, at ng mga kahina-hinalang aktibidad. Ang bawat balita ng pagsisiyasat ng mga Espanyol ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa mga miyembro ng katipunan na patuloy na nagtatago habang nagpapatibay ng kanilang samahan. Noong Agosto 1896, dumating ang pinakamapanganib na sandali para sa katipunan. Isang miyembro ang nagtataksil at ibinunyag sa mga Espanyol ang pagkakaroon ng lihim na samahan. Ang pagtataksil na ito ay nagbukas ng malaking panganib para sa lahat ng kasapi. Nang matuklasan ng mga awtoridad ng Espanya ang katotohanan, agad silang kumilos ng walang pag-aalinlangan. Nagpadala sila ng mga sundalo sa iba't ibang sulok ng Maynila upang hulihin ang mga miyembro ng katipunan. Ang mga kalye ng lungsod ay naging larangan ng pag-aresto at paghahanap. Ang mga katipunero ay nagsitakbuhan upang makaiwas sa mga kamay ng mga kaaway. Ang takot at pag-aalala ay kumalat sa buong samahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala ang determinasyon ng mga katipunero. Para kay Bonifacio at sa kanyang mga kasama, ang mapanganib na sandaling ito ay nagsilbing hudyat na ang panahon ng pagkilos ay malapit ng dumating. Sa gitna ng matinding kaguluhan at pag-aalala, nagtipo ng mga lider ng katipunan sa Caloocan upang talakayin ang kanilang susunod na hakbang. Ang silid ay puno ng matinding tensyon habang nagtatalo ang bawat miyembro tungkol sa tamang desisyon. Ilang miyembro ang nagsabi na dapat pa silang maghintay, na ang kanilang mga sandata ay hindi pa sapat at ang kanilang mga puwersa ay hindi pa handa para sa isang buong himagsikan. Ngunit ang iba naman ay naniniwala na wala na silang panahon para maghintay. Ang mga Espanyol ay patuloy na naghahanap sa kanila. At ang bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng mas malaking panganib sa lahat ng miyembro. Si Bonifacio ay tahimik na nakikinig sa lahat ng argumento, ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatasa ng sitwasyon. Sa kanyang puso, alam niya na ang sandali ng katotohanan ay malapit nang dumating para sa kanilang lahat. Sa gitna ng matinding tensyon at pag-aalala, tumayo si Andres Bonifacio sa harap ng kanyang mga kasama sa Pugad Lawin. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng determinasyon habang sinimulan niyang magsalita. Mga kapatid, ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Sa loob ng maraming taon, tiniis natin ang pang-aapi, ang mabibigat na buwis, at ang kawalan ng dignidad. Ngunit ngayon, ang mga Espanyol ay naghahanap sa atin, at kung hindi tayo kikilos, lahat tayo ay mapapahamak. Ang tinig ni Bonifacio ay lumalakas habang nagpapatuloy siya. Hindi na tayo maaaring maghintay. Ang kalayaan ay hindi ipagkakaloob sa atin ng ating mga mananakop. Kailangan nating kunin ito sa pamamagitan ng ating sariling lakas at tapang. Naramdaman ng bawat katipunero ang init ng kanyang mga salita, ang apoy ng revolusyon ay nagsimulang mag-alab sa kanilang mga puso. Sa umaga ng Agosto 23, 1876, nagtipon ang daan-daang katipunero sa Pugad Lawin, isang lugar sa Caloocan na puno ng puno at nakatago sa paningin ng mga Espanyol. Ang hangin ay puno ng tensyon at determinasyon habang nakatayo ang bawat isa, hawak ang kanilang mga sedula personal, ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang pagkaalipin sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Ang sedula personal ay hindi lamang isang piraso ng papel, ito ay simbolo ng kanilang pagkaalipin, ng kanilang pagkakakulong sa isang sistemang hindi kailanman nagturing sa kanila bilang pantay na tao.
Habang nakatayo si Bonifacio sa harap ng kanyang mga kasama, nakita niya sa kanilang mga mata ang parehong apoy na matagal nang nagniningas sa kanyang puso. Ang sandaling iyon ay hindi na maaaring ibalik pa. At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi na mapipigilan ang naganap. Sabay-sabay na pinunit ng daan-daang katipunero ang kanilang mga sedula personal, ang mga papel na kumakatawan sa kanilang pagkaalipin sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Ang ingay ng mga napipintong papel ay parang kulog na pumutok sa hangin ng pugad lawin. Hindi ito basta simpleng pagpunit ng isang dokumento. Ito ay isang makapangyarihang pahayag ng kalayaan, isang tahasang pagtanggi sa lahat ng kinakatawan ng kolonyal na pamamahala. At habang nagsasabog ang mga piraso ng sedula sa hangin, isang malakas na sigaw ang pumutok mula sa libo-libong dibdib ng mga katipunero. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Ang sigaw na iyon ay hindi lamang salita. Ito ay isang pangako, isang determinasyon na ipaglaban ang kalayaan hanggang sa huling patak ng kanilang dugo, kahit anong mangyari. Matapos ang makasaysayang sandali sa pugad lawin, agad na kumilos ang mga katipunero upang ihanda ang kanilang sarili para sa darating na labanan. Kahit na limitado at primitibo ang kanilang mga sandata, walang alinlangang nagtipo ng bawat isa ng kanilang makukuha. Ang mga itak, sibat, at ilang lumang baril ay naging sandata ng mga taong puno ng determinasyon at pagmamahal sa bayan. Hindi sila pinigilan ng kakulangan ng kagamitan sapagkat ang kanilang puso ay puno ng tapang at pagnanais para sa kalayaan. Si Bonifacio, bilang pinakamataas na pinuno, ay personal na nagbigay ng mahahalagang tagubilin sa kanyang mga general at pinuno ng bawat grupo. Maingat niyang ipinaliwanag ang mga estratehiya at direksyon para sa paparating na labanan, tinitiyak na ang bawat isa ay handa at nagkakaisa sa iisang layunin na palayain ang Pilipinas. Nang sumapit ang mga unang araw ng himagsikan, naglunsad ang mga katipunero ng kanilang mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Maynila at mga kalapit na lugar tulad ng San Juan del Monte, Mandaluyong at Caloocan. Kahit na halos walang sapat na sandata, lumaban sila ng buong tapang laban sa mahusay na armadong hukbo ng Espanya. Ang mga katipunero ay may hawak lamang na mga itak, sibat, at ilang lumang baril, ngunit ang kanilang puso ay puno ng determinasyon at pagmamahal sa kalayaan. Si Bonifacio mismo ay nasa unahan ng labanan, hindi nagtatago sa likod ng kanyang mga sundalo. Ang kanyang personal na katapangan ay nagbigay ng lakas at inspirasyon sa bawat isa sa kanyang mga kababayan. Nakita nila sa kanya na ang isang simpleng tao mula Tondo ay handang ihandog ang kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang apoy na sinindihan sa pugad lawin ay hindi na natili lamang sa Maynila. Tulad ng hangin na nagdadala ng butil ng apoy, kumalat ang himagsikan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang balita ng sigaw ng pugad lawin ay mabilis na umabot sa mga lalawigan, nagpapaalab ng puso ng bawat Pilipinong nagnanais ng kalayaan. Sa lalawigan ng Cavite, ang mensahe ni Bonifacio ay nakahanap ng bagong lakas. Dito lumitaw ang isang bagong leader, si Emilio Aguinaldo, isang matapang na general na nagtipo ng kanyang sariling hukbo. Ang mga katipunero ng Cavite ay nagtagumpay sa ilang mahahalagang labanan laban sa mga Espanyol, nagbibigay ng bagong pag-asa sa buong kilusan. Ang bawat tagumpay, kahit maliit, ay nagpapatunay na ang mga Pilipino ay may kakayahang labanan ang kanilang mga mananakop at makamit ang matagal na pinapangarap na kalayaan. Ngunit hindi madali ang landas ng himagsikan. Sa loob ng katipunan mismo, nagsimulang lumabas ang mga pagkakaiba-iba ng opinyon. Ang ilang mga lider ay nagtatalo tungkol sa tamang estratehiya kung sino ang dapat manguna at kung paano ipagpapatuloy ang laban.
Ang mga alitan at hindi pagkakaunawaan ay nagpahina sa pagkakaisa ng samahan na dating matibay at matatag. Bukod dito, ang kakulangan ng mga sandata at suporta ay isang malaking hadlang. Ang mga katipunero ay nakikipaglaban gamit ang mga gulok, sibat, at ilang baril lamang laban sa isang hukbong may modernong armas at sapat na kagamitan. Walang sapat na pagkain, walang sapat na pondo, at halos walang tulong mula sa labas. At sa bawat araw, ang presyur mula sa makapangyarihang hukbo ng Espanya ay patuloy na lumalaki. Ang mga sundalo ng Espanya ay naglulunsad ng mga atake, naghahanap ng mga katipunero, at nagbabanta sa bawat komunidad na nagbibigay ng suporta sa rebolusyon. Ang tagumpay ay tila malayo, ngunit ang diwa ng laban ay hindi natitinag. Kahit na puno ng mga pagsubok at hamon, ang sigaw ng Pugadlawin ay nananatiling isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang simpleng kilos ng pagpunit ng mga sedula personal ay naging simbolo ng lakas, pagkakaisa at determinasyon ng buong bansang Pilipino. Ipinakita nito na ang isang taong may malalim na pagmamahal sa kanyang bansa ay handang isakripisyo ang lahat para sa kalayaan. Ang sandaling iyon sa Pugadlawin ay nagbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino na huwag matakot na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Mula sa mga estudyante hanggang sa mga manggagawa, ang diwa ng katipunan ay patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino. Ang sigaw ng Pugadlawin ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari, kundi isang walang hanggang paalala na ang kalayaan ay isang bagay na dapat pahalagahan at ipaglaban ng bawat henerasyon. Ang pamana ni Andres Bonifacio bilang ama ng katipunan ay hindi maaaring burahin ng panahon. Siya ay isang simpleng lalaki mula sa Tondo na naging simbolo ng tapang, pagmamahal sa bayan at determinasyon ng bawat Pilipino. Kahit na ipinagkanulo at binaril sa mga bundok ng Cavite noong ika-10 ng Mayo 1897, ang kanyang espiritu ay patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang sakripisyo ay nagsilbing pundasyon ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino bilang isang bansa na handang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Sa bawat pagdiriwang ng araw ng kagitingan at sa bawat paggunita ng sigaw ng Pugadlawin, naalala natin ang kanyang pangalan. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nangangailangan ng sakripisyo, tapang at walang sawang dedikasyon para sa ikabubuti ng lahat. Ang himagsikan ng 1896 ay hindi lamang isang sandali sa kasaysayan, kundi isang pundasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Ang sigaw ng Pugadlawin, ang tapang ni Bonifacio at ng mga katipunero ay nagbukas ng landas tungo sa pagkakamit ng kalayaan noong ika-12 ng Hunyo, 1898. Ang apoy na sinindihan sa Pugadlawin ay kumalat sa buong kapuluan, nagbigay inspirasyon sa bawat Pilipino na maniwala na ang kalayaan ay posible at karapat-dapat ipaglaban. Higit pa rito, ang rebolusyong ito ay naging inspirasyon sa mga naaapi sa buong mundo. Ipinakita nito na kahit ang pinakamaliit na bansa ay kayang harapin ang makapangyarihang mananakop. Ang diwa ng Pugadlawin ay nagpatuloy sa mga pakikipaglaban para sa katarungan, kalayaan at dignidad ng tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Pilipinas ay naging patunay na ang pagmamahal sa kalayaan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sandata. Ang sigaw ng Pugadlawin ay hindi lamang isang sandali sa kasaysayan. Ito ay isang simbolo ng walang hanggang lakas, tapang, at pagmamahal sa bayan. Sa bawat putol na sedula, sa bawat sigaw ng kalayaan, ipinakita ng mga katipunero na ang pagmamahal sa sariling bansa ay mas mahalaga kaysa sa kanilang sariling buhay. Ang diwa ng Pugadlawin ay nananatiling buhay sa dugo ng bawat Pilipino, sa bawat pagkakataon na ipinaglalaban natin ang ating mga karapatan.
sa bawat sandali na tinatayo natin para sa katotohanan at katarungan. Ang pamana ng mga bayaning ito ay isang responsibilidad na pasan ng bawat henerasyon. Tayong lahat ay may tungkuling pangalagaan ang kalayaang ipinagtagumpay nila. Dahil ang tunay na kahulugan ng pagiging Pilipino ay ang pagdadala ng apoy ng pugadlawin sa ating mga puso, ngayon at magpakailanman. Mabuhay ang Pilipinas!